This is the first question ni Raven kay Attorney Vincent Paul Talao. Attorney, napansin ko po na medyo mailap na sa akin ang partner ko. Aray ko po. Hindi kami kasal, pero mayroon kaming isang anak. Last week ay nahuli ko siyang may ka-video call. Nung una, dinideny pa niya. Pero inamin din dahil binuking ng mga magulang niya. Given na hindi kami kasal, kaya hindi pwede magkasuhan at mag-file ng custody sa anak namin. Pero paano kung magulang niya mismo ang mag-insist na ibigay sa akin ang custody ng bata? Pwede po ba yun? Naku, harap-harapan ito, Miss Jackie, yung ganung pangloloko, di ba? O, sige. Naku po. Ayan. Attorney Vincent, sige nga po, makisagot nyo itong tanong ni Raven po. Thank Yes, you. Miss Annie. No, from what I understand, doon po sa question, si Raven is yung father. No? Yung mother is yung para may problema kasi nga naglolo ko, meaning to say siguro meron siyang affair sa ibang lalaki. Kaya ganoon, medyo problemado si Raven. Anyway, pagdating po kasi Miss Annie, sa custody, especially if hindi po kasal yung magulang, under the law, ang custody is by default doon po sa nanay. Kasi yung bata 7 years and below, kapag illegitimate child yan, generally binibigay po ng batas doon sa nanay yung custody. Ngayon, hindi po pwedeng ibigay sa father unless na lang merong valid grounds unless mag-file po ng petition for custody. Pagdating naman doon sa Miss Annie, doon sa sinasabi na yung mga grandparents, probably yung magulang nung nanay, yung lola ng bata, kung nakikita po nila na mas it would be in the best interest ng bata na ibigay po doon sa tatay since yung tatay is a parent din and as a parent mas superior po yung kanyang authority when it comes to custody ng bata compared doon sa mga grandparents. Siguro maaari pong suportahan ng mga grandparents yung petisyon na ipafile ng father if ever gusto niya makuha yung custody ng bata para mag-testify sila at magbigay ng reason sa court kung bakit mas beneficial o mas makakabuti sa kapakanan po ng bata na ibigay na lamang kay Raven yung kustodiyan ng bata.